Eto guys, may part 2 tayo tungkol dito sa trending sa social media. Dito nga sa isang driver ni Rian Ramos na nag-complain sa kanila ng pambubugbog at pag-illegal na ditine sa kanya, no? So dito ay nagsalita na yung mismong abogado netong inaakusahan na imposible at kasinungalingan nga lang daw yung sinasabi nitong kawaawang driver, no? So ngayon, tingnan natin at dahil dito ay sisilipin na ng kapulisan ang mga CCTV dun sa kondo kung talagang totoo ang sinasabi nitong driver na to, no? Yan, magkakalamanan yan dito. So eto, panoodin natin yung latest news at bagong balita tungkol nga dito sa issue na to, no? Kasi ikawawasak talaga to ng pangalan nito, lalo na ni Rian Ramos at itong dalawang beauty queen, no? Yan, so panoodin natin yung video. Sisilipin na ng NBI ang CCTV footage sa condo unit ni Rian Ramos at Michelle D. Kasunod ng aligasyong pambubugbog sa driver at personal assistant ni Ramos. Ang abogado ni Ramos at D. tinawag na untruthful at physically impossible ang aligasyon. Kinwestiyon din nila ang mga paratang dahil wala naman daw umanong bakas ng bugbog at sugat ang nagreklamong driver. Nakatutok si John Consulta. So walang sugat, porket walang sugat, no? So these allegations are very, very untruthful and false, physically impossible and incredible. Sa panayam ng GMA Integrated News, mariing pinabulaanan ng kampo ni Rian Ramos at Michelle D. ang mga alegasyon ni alias Totoy. Ang bintang kahapon ni alias Totoy na driver at personal assistant ni Ramos, ginulpi umano siya ng 3 araw ng mga bodyguard ni D at Ramos matapos umano siyang pagbintangan na kinuha ang Yan, so makikita niyo naman may pinakita siyang mga pasa yata tsaka sugat Ayan no, sa mga katawan. Natatawag ako dito ginamit na alias alias Totoy, no. Pag nadidinig kasi natin yung alias Totoy, matik atong ang tapos missing sa bungeros, no? ang pao na nagalaman ng mga sensitibong larawan. Pati raw sina D, Ramos at kaibigan nilang beauty queen na si Samantha Panlilio kasama sa mga nanakit umano sa kanya sa kondo ni D at Ramos sa Makati. Pero sabi ng abogado ni Ramos at D, bakit daw sa mga mugshot ng arestuin siya noong January 19 dahil sa reklamong qualified theft, walang bakas ng bugbog o mga sugat. Wala rin daw nakasaad na binugbog siya sa kanyang provisional medical certificate noong siya'y arestuhin. During inquest investigation, pinapamedical ang mga arrested persons. So, kung meron mang mauling and bruises and injury that were present during the time of arrest dun sa inquest investigation, dapat nakita na yon sa medical. And the medical would show na walang nakitang signs of any injury and bruises on January 19. Yun yung hindi namin matanggap kasi dahil wala talagang ganong insidente. May napansin din daw sila nang magpa-interview si alias Totoy sa media kahapon. You could see how he showed his body to the media yesterday. Wala siyang injury sa katawan. For 3 days mauling, that would be out of human nature and natural course of things na ganon kalinis yung katawan mo. Tapos wala siyang injury sa mata, 'di ba? Wala siyang injury sa face. Malabo rin daw ang aligasyong kasama sa gumulpi si D dahil nasa Iloilo raw ito noong January 17 para sa isang event. This is not true because as early as sa Metro Manila si Michelle, nasa Iloilo siya. And records would show that. We have copies of her plane tickets as well as yung mga posts ng sa Iloilo because she was there for Miss Iloilo for the Dinagyang Festival. There are a lot of posts from other people also who can attest that she was there the whole day of January 17. Kasama sa mga nagpapatunay na nasa Iloilo si D, ang fashion designer na si Jojo Bragais na kasama raw ni D noon. Pero ang sabi ni alias Totoy, Kapusaban ko binubugbog ni Michelle. May narinig pa ako na na nagtawag kanya na ma'am, malapit na flight mo, mag-6 na. Ang sabi niya, kaya pa naman. Tapos yun, mamaya-maya umalis siya. Pagbalik niya, may bitbit na siya maliit na bag. Nakabihis na siya tapos may nagdala na ng malita niya palabas. Sana lang they will not be judged outright. Hindi malaman kung sino talaga nagsasabi na totoo dito no? Hindi ba itong si Rian Ramos, pati yung kanyang mga kasama na beauty queen. Yung mga bodyguard daw dyan,
nila. Yan daw din yung nambugbog, no? Kaya sinasabi niya, bakit hindi mo kaya babae? May kasama kasing bodyguard, no? Kaya binugbog siya, tapos kinulong siya. Tapos sa patagon pa nga daw siya upang makatakas. Then pagtakas niya, tumagon siya sa pang-ilan ba yun? 39 floor o pagbagsakan niya is 25 tapos doon siya nahuli, no? So malaking issue talaga to dito sa mga beauty queen na to tsaka dito kay Rian Ramos, no? Kasi kawawasak ng nila yung pangalan nila yan pag yan napatunayan. Kasi syempre, may accusation against them. Under investigation pa po yung complaint sheet na i-file sa NBI. Hindi pa po yun criminal complaint. So let the NBI investigate about it. Tingnan po natin ang magiging findings. Ang abogado ni Sam Panlilio, sinabing kinakalap pa nila ang lahat ng facts at mga pahayag bago makapagbigay ng pahayag. Si alias Totoy naman bumalik sa NBI para magbigay ng dagdag na detalye sa kanyang reklamo. Sabi niya ngayon, matapos daw ang pambubugbog sa kanya, nagpunta pa raw sa kanilang bahay sa Northern Samar ang ilang tauhan ni D. Nabahala na ako sir yung nalaman ko na pumunta yung dalawang babae sa isang lalaki. Yung pagdating doon, agad, nalugog yung bahay ko. Tapos, kinuha ang cellphone ng asawa ko. Tapos yung mga anak ko, pinecturean niya isa-isa. Pero sabi ng abogado nila D, pinuntahan lang ang bahay nila dahil tinawagan sila ng asawa ni alias Totoy. It's the wife of alias Totoy or the driver of Rian na tumawag talaga kay Michelle at nagsabi pa nga na ang mga items na hinahanap niya ay nasa asawa niya. Pumunta yung mga staff ni Michelle to get those items to the wife kasi nga ibibigay ng wife kasi nasa kanya daw. So kumbaga, So ibig sabihin, kinuha talaga niya yung hinahanap na ampaw ba yun na may laman na picture. Kasi mismong asawa na ni Ares Totoy ang naglaglag sa kanya. Na nandun daw mismo sa kanya kaya pumunta to sila kaya puntahan to sa kanilang bahay. Nako, mukhang nagsisinungaling yata yung driver sa tingin nyo. parang nagsumbong talaga yung wife sa kanya na andito yung hinahanap mo. Nagulat nga daw siya bakit may mga ganon dun sa asawa niya. She confronted the driver Rian about it. Siyempre, constrained na rin yung driver na sabihin na ako talaga po ang kumuha at akala ko po kasi ay may lamang pera yung ampaw na yun. Nagpalabas naman ng pahayag ang Makati Police na makikipagtulungan sila sa NBI sa gagawing investigasyon tungkol sa akusasyon ni alias Totoy ng pananakit ng dalawa nilang tauhan habang ito'y nasa kanilang kustodiya. Kinakailangan i-verify natin yung katotohanan sa mga allegations na to at gagawin natin ito by number one, interviewing witnesses. We will have to go to the place where the incident happened, doon sa binabanggit niyang kondo. Kung pwede tayong makakuha ng records ng report, kung meron man. Considering na nangyari ito several days pa, tatanungin natin yung expert opinion ng doktor kung pwede bang mag-heal yung mga injuries nito. And all of this have been completed para naman meron na tayong may harap dun sa ating mga respondents, magpapadala po tayo ng subpoena. Yan, nako. So, yung pag-asawa nitong driver na to nagulat, no? Ayon kasi sa abogado, nagulat nga itong asawa, bakit mayroon daw ganun yung asawa niya? Ba't may dagang ampaw na may picture na kakaiba? Baka, sa tingin nyo, baka yung picture na yun baka walang mga saplot, no? Nakahubad, no? O kung ano pa man, no? Na hindi dapat makita. Kasi, isipin nyo kung simpleng lang yan, picture, ayan lang yun, di ba? Kaya bakit humantong sila sa ganito? At mismong asawa na ng driver ay nilaglag siya, no? Na hawak niya talaga yung hinahanap ng mga to, no? Ano sa palagay nyo? Comment down below kayo sa video natin. At kung nakabot kayo sa video natin, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Sa ganun, lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.